Okay, hello. Good afternoon everyone. Hello mga ka-call boys. Tayo ay magsusundo ngayon kay Commander dito sa Enclave sa Kingstown sa Uyo. Kasi 5 o'clock mag-out siya doon sa kanyang real estate. Sa aming real estate. So kami ay sundin ko muna siya kasi pauwi na rin siya eh. So okay, maniobra muna. Hoy! So, okay, mga ka-call boys, solo flight ako. Papunta ako dun sa Kings Point Enclave dito sa Sauyo, Barangay Baliches, Quezon City. Sundin ko kasi si Commander kasi naka-schedule siya ng morning. Babatiin ko lang yung aming kasama. Oy, Darong! Darong! Stoy, Darong, pwede! Pwede! Yung aking kasamahan sa matoda ay aking binati lamang. Solo flight ito ngayong aking biyahe papunta ng Holy Cross. Ay, Kings Point sa Uyo. Para magsundo kay Commander at saka sa kanyang mga ehente sa Kings Point Enclave. Pa-shoutout po sa lahat tsaka yung aking mga followers, subscribers. Baka interesado po kayo na Uy! Baka interesado po kayo sa mga housing loan, sa bahay at lupa, magkaroon kayo ng sariling lupa, maging investment po ninyo. Nakikita niyo naman ang aking YouTube channel. YouTube channel. So pwede niyo po akong i-PM sa mga interested po. Huwag po kayo mag-alala, license broker po ang ating hawak. Si Commander ang bahala sa inyo mag-assist. 100% po legit po tayo, hindi po tayo yung mga scammer na mga nagbebenta ng lupa. Pagkatiwala nyo lang po sa amin ang inyong tiwala. So mag-isa po si Call Boys sa ngayon. Kanina kasi hinatid ko yung aking bunsong lalaki, anak na lalaki dun sa sakayan papunta sa kanyang school. Hindi ko pwedeng hatid ka talaga sa kanyang school kasi medyo may traffic. Susundo pa ako sa kanyang mami. Susundo pa ako sa kanyang mami dito sa Kings Point Enclave. So mga ka-call boys, baka po kayo interesado kasi gusto nyo yung naghahanap po ng mga bahay at lupa na ayaw nyo pong magkaroon kayo ng mga problema, scam kayo, basta legit po. Kasi license broker po ang aming hawak. Si Mrs. kasi ang may Uy! Wala! Oh! Kung po
po kayo mag-agam-agam na ano, basta kayo po ay kayong mag monthly, hindi katulad ng dati na ang mga agents. So ngayon na required na talagang magpa-license. So kami ni Mrs. si Commander, 10 ng aming mga kasama ay hindi po pwedeng mag-entertain ng buyer na parang ano, nagtitingin-tingin lang. Gusto namin ay malubos ang tiwala, 100% po. Magtiwala po kayo sa amin, tutulungan po namin kayo. Gusto nyo magkabahay, gusto nyo magka sariling bahay, naaayon po yan sa ating batas. Kami po ay lisensyado anytime, anywhere. Hindi po kami katulad ng ibang na basta may nabalitan, bebenta, magkaroon lang ng commission. Hindi po ganun ang laro ang ano namin. Hindi po laro yung amin. Ay legit ito, hanap buhay ito. Pinagpapawisan, pinag-aaksaya ng panahon. So lahat sinasala. Kahit kami, pwede nyo kaming salain. So sa aking mga subscribers, pa-like, share. Kay may dumaang aso. Ano na rin pa yung notification bell para po sa aking mga bagong upload na videos. So sa ngayon po ay ako'y nandito sa malapit na sa Pure Gold de Paro. Naihatid ko na yung aking bunso dun sa sakayan na papuntang sa kanyang school. Hindi ko siya pwedeng ihatid sa kanyang school gawa na medyo may traffic, na tapos susunduin kanyang mami, kanyang asawa ko, at sunduin ko doon sa enclave kasi uubos ng oras yon, papunta pa lang at saka pabalik, di ubos na yung oras. So minabuti ko, ibaba ko siya sa sakayan ng papuntang sa kanyang school, kasama na yung baon. Every day, 7 days a week. Oh my God. So challenge yan sa akin. Dadalawa yung anak ko pero puro lalaki pa, pero challenge sa akin po yan. Hey! Bakit? Susunduin si Mrs. Kumari mo. Yung kumpare kong Sima, nakita ko dito sa ano, pabababa lang yan. Biro mo Sima, nagta-tricycle pagdating dito sa Pinas. Kung gaano kabait na Sima, ano, may tiwala sa asawa. At saka yung asawa may tiwala sa kanya. Seaman yan. Kumpare ko, may sasakyan. Na-challenge siya sa akin bakit kamo? Ang sabi niya, palagi na lang daw siyang pag umuwi wala siyang nabibili. Sabi ko ay challenge yan para sa iyo. Pero saan ka nakakita ng Seaman, no? Pagdating dito sa Pilipinas, nagka-tricycle, may Ertiga, mayayaman yung kanyang nanay tatay, dealer ng soft drinks. Pero pag siya ay nasa barko, ako ang laging kausap niya. Ayaw niyang malungkot. Kahit 10 oras ng gabi, magbi-video call sa akin yan. Kumpare ko na yan. Nagpapahanap sa akin ng bahay. Ang problema sa kanya, hindi siya kukuha ng bahay na malalayo siya sa kanyang mama at papa. Yung kanyang papa ay ex-seaman din, so may edad na rin yun. So hindi na rin nagnegosyo na lang sila ng soft drinks, may tindahan sila.
Ayaw niyang iwan ng kanyang mga magulang. Bait yun, kumpare ko na yun. Paring Bagsik. Isipin niyo nga, saan kayo nakakita ng apelyido Bagsik pero mabait? Ako po ay malapit ng Kumanan, papunta ng Alian. Ay, BF Homes. Mga kabataang mga ugag ngayon, eh. Kaya pala walang enforcer, hindi nagkakabigayan dito, eh. Ako, wag mo akong gigit. Ino mo. Sabi ko sa'yo, wag mo akong gigit-gitin, gago. Tatapos talagang isang motor, alam ng pakanan, hirap na nga, kasalubungin pa. Motorista ka kung marunong ka. Yung mga walang disiplina, nakukuha ng lisensya ng mga hindi dumaan sa tamang proseso. Yan. Ako si Raulo ko sa daan pero dinadaan ko sa tama. Sinahan ko ng anong busana pa. Nangalisag siguro ang balahibo, no? Sa katawan. Yan ang mga kakolbos, ang hirap sa mga ano, no? Mga motorista na ako nag-single din ako, hindi naman ako umu-overtake ako, pero hindi pag alanganin, hindi ko na pinapasok. Di ba? Hindi mo alam kung nakapag-aral lang. Lalo pa ngayon sa panahon ng araw, wala itong mga e-bike, ito mga pasaway din to, eh. Kasi mabagal yun, eh. So, parang walang pinagkaiba sa bisikleta nung araw yan. Ngayon ang e-bike ang mabagal. Pero dapat yan ay igagalang din natin kasi buhay ng tao yan. Hindi yung abusuhin, di ba? Ano wala si Colby sa kanyang concentration. Okay. Oh, wow. Dito ako ngayon sa loob ng BF Homes. Ako'y paano na sabungan sa kaibigan. Wow. Totoo lang, malubak dito sa yung mga asfalto na nalubog, pero ang semento nasa ilalim. Ayan, ano mga ka-callboys, no? Anong oras? So, time check 4:35. Medyo tirik ang araw, ano? So, kalma lang si Callboy sa pagdadrive kasi naman dapat ipagmadali dahil sila commander naman ay hindi naman din nagmamadali. Pero 5 o'clock ang alis ni commander doon sa kanyang Maningan real estate. So hindi mag-overtake, walang problema. So siguro
mga 15 minutes andun ako sa aking pupuntahan kila Commander. Wala naman traffic dito sa Liano. Okay, kasi hindi pa rush hour. Ang rush hour mamaya pagdating ng 5 o'clock, matraffic na dito mamaya kasi puro mga 18 wheelers at saka marami kasing pabrika dito. Maraming pabrika dito sa Lianong ito. Ayaw kong daanan to dati pero mas gusto kong daanan to ngayon. Kasi pag sa bayan, napapagbigyan nila yung meron motoristang nakasingle na. Mali na nga siya, makikipagtitigan pa sa akin. Akala naman niya, mabibigla. Reklamo siya, baba siya, papatulan ko siya. Para matuto. Nagsisingle din ako dati. Pero kapag alam mong mali, huwag ka nang pumasok. Hindi makikipagtitigan ka, nasa linya ako eh. Kung piniti ko siya, di talsik siya. Problema ko pa, magbabayad pa ako sa kanya. Di wag na lang. So ayan mga cowboys, no? Okay. Dito na tayo sa may papuntang Sabungan ng Kaibiga. Yan o. Walang kasama, so enjoy. Ang luwag. Ay mga cowboys, mag-isa lang dito sa auto. Isa lang dito sa auto. So a few minutes siguro. Doon na tayo kala Commander. Hindi ako naka-seatbelt pag ako hinula dito. Seatbelt muna ako, QC na pala to.
Salamat kuya. Yung ating enforcer minsan ay kailangan natin pasalamatan kasi sa kanilang magandang ginagawa. Buhay motorista tayo, akala natin ang madaling hanap buhay yung pagiging traffic enforcer. Hindi po. Lahat ng mura, lahat ng panlalait nandyan. Tayo motorista, mayroon lang tayong maramdaman na hindi maganda, sisisihin natin sila. Bakit? Para tayo nagtatrabaho, kung hindi ka magtatyaga na magtrabaho ay wala kang may uwing pera sa pamilya mo. Ganon din ang mga enforcers. Ang kalaban nila init, ulan, init ng ulo ng tao, diba? Bakit kailangan mo silang pagalitan? Gawin mo yung kanilang, gawin mo ang nararapat bilang ikaw ay tagasunod. Kasi pagdating dito sa Quezon City o kaya sa Makati, napunta ka na ng Makati, iba na yung traffic enforcer doon. So ganun ka rin, nagtatrabaho ka sa Makati, umuwi ka ng Bulacan. So diba? Ang hassle. So walang dapat sisihin kasi pare-pares tayo nabubuhay mga Pilipino. Ang pagkakamali nyo lang siguro, ang pagkakamali natin bilang isang Pilipino ay masyado tayong ma-pride. Biro mo, enforcer na yon, babalikan ko yon. Hindi para pagalitan o kaya kung ano. Kasi nakita ko ang kabaitan niya. Nung hindi ako nakalagpas, sabi niya, sayang sir. Biro mo, ang bait nun. Bibigyan ko pa ng award yun. Sa akin yun, pero hindi sa kanilang office. Bibigyan ko siya ng anong award, incentives ng para sa kanya, galing sa akin, bukal sa loob. Diba? Mas masarap tumulong kaysa sa mga taong galit. So hindi mo malaman ang kadahilanan, samantalang ang sarili nila, hindi nila alam kung paano sila na dapat may magalit sa kanila. Mataas ang tingin sa sarili. Natuwa ako dyan, babalikan ko siya. Hindi naman sa ngayon, kasi gusto ko rin makita yung kanyang ginagawa. Kasi ito mga enforcer dito sa Caloocan, rotation yan. Nakita ko kung kanyang ginawa maganda. So malay mo pag siya ay nalipas sa iba at maganda pa rin ang kanyang ginagawa. Pagkasihodan ba ako, isang netizen lang ako, motorista, sumusunod sa batas. Minsan may initin din ang ulo ko. Pero yung mga ganun tao dapat bigyan ng kahit pa paano. Galing niya. Panghinayang mga ganun tao. So mga followers, nandito po tayo ngayon dito sa Kings Point. Dito sa Kings Point ng Balich ay meron ditong subdivision na tayo ay nasa, parang pakiramdam natin ay tayo nasa San Francisco, California. Kasi California homes. Ayan. So need natin tumigil kasi laki ng lalabas. Oh, anong karga nito? Ay graba. Hindi. Ayun pala, yung mga scrap na dinadala dito, paglabas dito sa kanila ay naka-grind na. So pupunta na yan sa planta. Kaya pala sa pagbigyan natin. Tapos lalabas siya doon. Oh, okay. Naka-grind talaga, oh. Ibig sabihin na
na talagang giniling. Okay. Ay papunta na yun sa kanilang ano, sa kanilang kung paano ang proseso ng kanilang gagawin, kung ano man yun. So ang galing, ay ko lang nakita. Okay. So ako ay ano na, malapit na ako kila Commander sa misis ko. Na sundo nga. Ang tagalan na imit si Call Boys na. 1 minute. Andito na kami sa ano. Okay, 1 minute nga sabi ko. Medyo madilim dito ano. Ba't anong nangyari? Medyo madilim na ngayon siguro kasi it's almost 5 o'clock in the afternoon. Ako ay paparada na dito sa ano, kila Commander. Oh, wow, wala akong maparadahan kasi may truck. Saan ako? So mga callboys, ang dami nakaparada dito. Hindi ako makapark dun. Andito tayo ngayon sa may yarda dito sa Kings Point dito sa Sauyo. Itong yarda po mga ka-callboys ay ito ay kay Carla Estrada po, yung artistang si Carla Estrada. So si Carla Estrada andito, kung makikita yung kanyang ano, mga place na to ay pinaupahan niya na kasi nga nung nagpandemya ang nakalagay dito dati is yarda. Ngayon nung nagpandemya, alam niya naman ang nangyari sa lahat. Pinaupahan yata ito ni Carla Estrada kasi ang ganda dito sa tuwing Sabado dito, banda doon, ang ganda dito, may live band nung si Carla Estrada pa ang kanyang hindi pa pinaupahan. So maganda dito pag Saturday. So hindi ko na alam kung anong nangyari dito, pero andito kami ngayon sa Kings Point. So pinaupahan yata ni Carla Estrada to, yung kanyang place. Kami naman nandito kami sa tapat. Dito kami nagmamaning ni Commander. So teka muna, lalabas pala yung ano, yung truck na malaki. So kailangan kong ano, paparada ako kasi nandyan kami, nakapwesto kami, naharangan nyo.
Gusto namin yan eh. Gusto namin ng ako kung gusto. So mga call boys, ako yun nandito. So atras ako. So ngayon mga call boys, nandito ako sa ano, kaparada na. Dito sila commander magliligpit. Ang dami pala nila rito. So ako ngayon ay liligpit ko muna. Andito na sila. So bye bye muna mga call boys. Bye bye and bye 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 bye. I love you.